San Diego Catholic School, the school for the city's top students. Looks impressive, di ba? Ganda talaga ng facilities. Nakaka-proud. Ay, teka. Malilate na pala ako. Ay, sabi ko sa inyo guys, na-upload ko na yung midterm biology study guide ko sa bio ko. Double check nyo na lang mamaya yung mga active recall sheets nyo, okay? Kailangan natin mahatak pataas yung grade natin ngayong quarter. Hi, Meet Maria Clara de los Santos, the ultimate golden girl ng San Diego, top honor student and the campus' biggest social media influencer. And thankfully, ang pinakamabait kong best friend. The administration treats her like royalty because her mom, Kapitana Tiago, is the PTA president of the school. Good morning, class. Class, please sit down. Sit down. Okay, so gaya ng sinabi ko kahapon, maglalabas ako ng pointers para sa upcoming assessment. Tapos, yung mga complaints sa bintana at sa aircon, hayaan nyo na lang muna, okay? Just focus on your notes and tis ganda muna tayo. See? Sabi sa inyo eh. Hayaan nyo na. Systemic coping mechanism ng mga marites dito. Yes, focus na. Baka makita ka ni sir. Eto, here. This is my extra paper. Salamat, Clara. Hulog ka talaga ng langit. And exactly at this moment, pumasok ang pinakabagong bida ng ating campus horror story. Target Block B, meet Chris Sabara, kakatapos ng mag-aral sa Europe, tapos biglang lilipat mid-semester. At look at that fit! Ha! Naka-jacket pa yan habang tirik ang araw. Cute, di ba? Kuya, nasa Manila ka po, hindi Paris ha. Aircon yarn? And of course, ako na naman ang ginawang taga-bit-bit ng kandila. The ultimate unpaid third wheel ng taon. Parang nanonood lang ako ng crime documentary series. Pero ang masakit, kasama ko sa frame. Ay nako, bala nga kayo. Oh my gosh, Chris! Okay ka lang? Chris, okay ka lang? Fine, Clara. It's just probably an accident. Sure ka? Sige, una na ako, mamaya na lang. Thank you. Oops. Ako na. Eh, sorry, pre. Hindi na kasi tumitingin eh. Makakang ka lang sa tayo. Baka ka. Di ba ito yung bagong transfer? Oo, Galing siya yun. yun. Mga wala namang bitaw ito. Bakan kita dyan lang. Tsaka ano yung forma mo? Akala mo ba nagkakaroon ng winter dito? Nakayanan mo pa mag-jacket sa school? How much even is that? Is it even imported? Baka mas mahal pa sombrero ko kaysa dyan, ah. Uy, tama na yun. Huwag niyo na pagtripan yung transfer. Tara na. Lapit na yung season. Start na yung practice natin. Tara. Sige, sabi mo. Bakan kita dyan eh. Good luck. See, sinasabi ko sa inyo, sobrang bait, nakakagigil. Hala siya, sige, follow the orders pa rin. Pero sa tingin ko kailangan natin kausapin si Elias kasi kung ganito ka ka-naive kay Ibarra, dadad tayo ng red tags at falsified records bago matapos ang semester na to. Nakakaloka. Dapat talagang bibigay mo sa kanila. Ang haba, Chris. It needs to be thorough. Every concern has to be documented. Oo. Pero parang wala pa ako nakikita ng ganyang document na ganyan kahaba.
Facility reform proposal. Grabe yung detail. May graphs pa. Babasahin kaya nila to? Hindi ko sinasabing mali yung ginagawa mo, Krista. It's just that, dati pa may nagre-reklamo about the aircon. Yung tulo sa ceiling. Di ba, Yasmin? And nothing happened. Then wala naman nagpa-file ng complaint eh. O kaya naman kasi walang pakialam ang admin. Exactly why you have to make them care. Natutulog lang sila eh. Okay, so kilala ang San Diego for not being responsive sa emails nila. If may response man, hindi nila gagawin. Dati may pumunta nagreklamo na walang sabon sa ground floor. Sabi nila, we'll look into it. Pero wala pa rin, ganun pa rin yung CR, wala pa rin sabon. Hey, pwede na to. Like na bago ka umalis. Baka nakakalimutan mo, sakit pa ba? Oh, wait lang, sakto, nandyan na si Doc oh. Magpa-check up ka na muna, Chris. Ayan naman na si Doc. Excuse me po, Doc Tiburcio. Excuse me po, Doc. O bakit? Wait lang. Ikaw si Chris, no? Di ba siya? Pwede po bang patulong? Ang sakit po kasi ng braso ko natamaan ng bola. Sikat po pa rin po hanggang ngayon. Nagmamadali kasi ako. Lagyan mo na lang ng yelo, pwede na. Pecking physician. Lahat na lang talaga corrupt sa school na to. Napain ko na rin sa wakas. Sigurado ka na? Yes naman. I think. Go best friend mo. Sige. Good afternoon po, ma'am. I would like to submit this proposal to the admin. Sige na, abot ko sa kanila. Ano, tara. Guys, let's go. Wala yung proposal nila. Nakita niyo yun? I'm pretty sure yun yung proposal ni Chris eh. Tara na, Yasmin. After careful review, your proposal has been denied due to insufficient funding allocation. Insufficient funding? Chris, Kinonsider ko naman lahat, Clara eh. I even went under budget. Sabi ko na nga ba, yun yung nakita ko sa bintana eh. Di man lang binasa, diretso basurahan. Pero sasabihin ko ba sa kanya? Pass. Uy, hindi pa to tapos, okay? Madami pa tayong paraan na pwedeng magagawa. I followed every single step, yes. The format, the signatories, even the budget breakdown. Alam namin, Chris. Tama ka naman sa lahat ng ginawa mo. Eh di bakit parang walang kwenta yung ginagawa kong tama? It feels like nothing's happening. Si Elias yan, working student. Laging tahimik, laging sa sarili lang. Pero yung earphones yan, teke. Narinig niya lahat ng yun. Okay, the administration said no. Pero may pag-asa pa sa student council, di ba? They have a voice in endorsing proposals. Kung matulungan nila tayo dito, the administration has to put it back on the table, di ba? oo. Technically, tama ka. Pero, ang student council naman din ay nasa ilalim pa rin ng, alam mo na. I know. But it's worth the shot. And it's still a legitimate move, di ba? It puts pressure on them. Ano? You guys will come with me? Siyempre naman. Tama ako dyan. Ikaw? Kami pa ba? Go kami dyan, syempre. Pupunta na tayong student council. Lord, tulungan mo kami. Amen. Ano, tara? Tara! Tara! Tara. Tara.
Look, we're not just making a random complaint. This is a fully detailed proposal. We're paying high tuition here. But look around us. The facilities are falling apart. So we just relocate 10% miscellaneous of our... Look, di na tayo magtitiis ng mga sirang AC o kaya mga lumang gamit. This is just a small thing compared sa tuition namin. And I think it's about time na meron naman mapunta sa amin. What? Right, of course. Upo ka muna, Chris. Ayan. So, sobrang naintindihan namin ang point mo, Chris. And alam mo naman, top priority ng council na mag-improve sa student welfare, pati sa committee natin. Great. Yun naman pala eh. I need the council to officially back this. We need a official accountability kung saan ba talaga napupunta yung tuition namin. Thank you, Lord. May kakampi tayo. Resi, tingnan ko kasi yung logistics report natin last week. And meron pa tayong unallocated buffer fund from student activity category. So logically, we can divert it to faculty prepare for endorsement. Thank you for your input, Aaron. Pero let's leave this analysis to the executives, shall we? So baka malito lang to sila Ibarra kung iba-ibang account buksan natin. Let's stick to the core protocol na muna. Anyways, I was saying, Chris, we love your enthusiasm. Talaga. And grabe yung passion mo. Kaya lang, we have to stick to protocol eh. And ayun yung binigay ng administration. And I think it's best na ibigay na lang natin sa kanila yung mga decisions na ganito. Tsaka, kapit din kami, Chris. The student council follows strictly within the guidelines na binigay ng Board of Trustees. Guys! Just don't follow protocol, only orders. Chris, sobra na yan. Tama na, tara na. Sabi sa inyo eh. Hello po, Councilor Salvi. Sir, si Ibarra po ulit. Yes po, kalalabas lang ng kwarto. Sir, he's asking too many dangerous questions. He's actively trying to turn the student body against the board and requesting for an internal audit. I understand po. We have to do something immediately. Record lang yung mga student council na yan. They're just puppets just by the admins who no one can teach them. Sabi ko naman sa'yo, Chris eh, bakit mo kasi sila inaway ng ganun? You can't just walk in there and accuse them of being puppets. Sobrang delikado ng ginawa mo. Baka ma-expel ka niyan. Tama naman si Clara, Chris. Kailangan natin kumalma. Kung pupunta ka doon at gumawa ng eksena, mas lalo mo lang sila binibigyan ng dahilan para i-target at i-reject ka. Pero honestly, bulsa yung sinabi niya kanina eh. Saktong-sakto eh, parang ganun. Hey Chris, sumama kayo sa akin kung seryoso talaga kayo ayusin yung sistema. Di ba siya yung nasa computer lab kanina? Baka narinig niya tayo. We can trust him. Sige, tara na. Hanap kayo ng sagot sa maling lugar, Ibarra.
Walang kwenta doon. Sobrang linis ng mga papel na ipinapakita nila sa publiko. Ayan. Oh my God. Is this? This doesn't make any sense. These numbers don't match the published development budget at all. Kasi tinatago nila to, ito, ang totoong ledger ng school. 3 taon na nila kinukurakot ang building maintenance at library funds natin. Mga ghost construction projects, speccing IT, equipment upgrades, lahat yan diretso sa private accounts nila. At hindi lang pera ang dinadaya nila dito. Tignan mo to, column na to. Academic fraud, harapan sa atin. Wealthy donors are literally paying the register to erase failing marks by buying passing grades and secure varsity slots for their kids over students who actually deserve them. Wait, look at these names. Sila yung mga hindi naman pumapasok buong semester pero bigla kasama sa top group list natin. This is insane! They aren't just neglectful or incompetent. They're corrupt to the very core. This entire institution is rotting from the inside. So, anong plan, Chris? Babalik ka sa computer lab para mag-file ng isang proposal? No more proposals. We are going to take this administration down, okay? Sali ako dyan. Pababagsakin natin sila. It's about time someone cleans up their mess. Okay. Si Basilio, working student din siya. Dati pa siya may nanitignan. Basilio. Ikaw yung proposal guy. At ikaw yung palaging kasama ni Maria Clara, di ba? Yasmin nga pala. Ghost projects, maintenance expenses na nakafile sa completed pero wala naman nangyayari. Donor money na napupunta sa mga account na wala naman sa official ledger. Akala mo boring. Biglang may plot twist pala. Netflix documentary core. Itong maintenance fund, para dapat to sa 3rd floor ceiling That was flagged 2 years ago. Pero pumunta ka dun ngayon, tumutulo pa rin kapag umuulan. The money went straight to a private account under the principal's office. Compiling natin to lahat. No one can dismiss this. Alam mo, delikado to, Chris, di ba? Alam ko. Ibarra, transferee. I've seen him snooping around places he shouldn't. What do we know about him? Idealistic. Galing kasing abroad kaya mataas ang standard. Naniniwala siyang kaya niyang baguhin ang sistema through proper channels. We can't wait for him to grow tired, Selby. When boys like him are rejected, it just makes everything worse. We have to stop it before it does. Keep an eye on everyone close to that boy, especially that working student. Ikaw. Sir? You will run for student council president. Ako po? Wala naman po akong Linares. I'm not asking Linares. You will run and you will win. Habayaan mo na, Damaso. Pag ayaw ng bata, ayaw niya. Linares, think of it as a leadership opportunities. Ikaw naman dapat lang nasa posisyon na yan. Consistent ka, trusted ka ng faculty. It only makes sense. The administration fully supports you. And most importantly, make sure to keep Ibarra away from Maria Clara. She's a good kid. She loves her family. Use that against her. Salamat, Linares. Pwede ka na lumabas. Wala siyang idea kung anong napasok niya. It's better that he doesn't know. Clara,
I think if we provide transparency reports on our school finances, look, students will see where their tuition goes. Buti ka pa. You actually want to change things. That's very admirable of you, Chris. Siyempre, students deserve better. I believe in you. Pero, are you sure? I'm not scared, Clan. If you back down, nothing will change. Oh, wag kang kiligin. Wala akong ganyan. Pero seriously, valid yung concerns ni Clara. Worst case, expelled si Chris. Tara na nga, tama na landian. The school cafeteria, where students come to mingle with one another while sharing delicious meals together. Charot, kitang-kita naman yung division dito. Basilio and Crispin are great examples of what a scholarship student goes through in this school. Tignan mo nga, ganyan ba dapat tinatrato ang mga leaders of tomorrow? Ako na dyan. Linisin mo muna sapatos mo, tapos pumasok ka na sa classroom kasi baka malate ka pa. Sino ba nung bumalik ako yung lunch break? Di ba ikaw yung huli mong lumabas? Kaya hirap mo kumain dito. Oh, teka, bakit sa kayo natin eh? Alam ko, ginagawa ko na talaga yung pagpunta dito eh. Pero naunahan mo pa ako. Hindi, nagpunta ako dito kasi yung sapatos ko. Oo nga, saka ikaw lang naman may susi hindi except sa class treasurer. Saka bilang class cleaner ka, baka pumasok ka dito nung wala pang tao. Scholar ka nga, eh baka kailangan mo lang. Sumusobra na kayo, ha? Ano pinaparating nyo? Na magnanakaw kapatid ko? Buong lunch break, magkasama kami sa cafeteria. Inaayos namin yung lamesa doon. Siyempre, pagtatanggal mo, kapatid mo yan eh. Ano yung kaguluhan nito? Tinawag ko po kayo kasi nawawala yung funds para sa field trip namin na dapat nakalagay sa bag ko. Ganun ba? Who had access to the classroom during this time? Di ba nilalak yung pinto ng classroom? Sir, si Crispin po, siya po yung may susi sa classroom. Hindi po kayo kumuha, sir. Ano po kayo sa Enough! We cannot have the integrity of this institution be compromised by a lowly thief. No further investigation is needed. Crispin, come with us. Effective today, suspended ang scholarship mo pending expulsion. I am calling an emergency PTA board meeting right now. Sandali po, sir! Everyone, this is a matter of institutional security. Isang scholar, binigyan natin ng libreng edukasyon, tapos magnanakaw lang pala. This reflects poorly on our management. I agree. Ay, sabi ko na nga ba. I told the board members last week that letting these lower class elements spend with their children is a high risk. Tinan mo yung filter funds ng Section Silver. Wala na. My daughter's safety is compromised. Exactly. Ang lakas ng loob pumasok dito para lang idama yung pangalan ng San Diego. Ayusin nyo nga yung rules nyo.
Huwag mo turuan sa departamento ko, Konsolasyon, kundi dahil sa kindness ng ilang pasyal dito na ginawang helpless project ang mga scholar. Matagal na nitong naipaso ang seguridad ng mga bata. Let's take a look at this logically. Kapag pinatagal pa natin to, mas kakalat lang sa campus. It's much more efficient to settle the matter immediately for the sake of the institution. Traditional protocol dictates that the principal's word is final. Efficiency? O sadya naghahanap lang kayo ng scapegoat para walang magtanong kung nasa napupunta ang pondo ng school? Counselor, walang physical na ebidensya laban sa bata. Mr. Guevara, sapat na ang ebidensya meron tayo para bigyan ng disciplinary action ng bata. Hindi pwedeng masira ang imahe ng ating institution. Kapag nagsimula ng mabulok ang isang malaking gusali, Counselor, hindi naman yung pundasyon ang sisisihin nila, yung mga daga. Mas madali nga namang isakripisyo yung isang bata na walang boses kaysa tignan yung mga ledger na hawak niyo. Anastasio, please, wag ngayon. Appearance is everything. Kapag nalaman ng mga wealthy board of trustees natin na may nakawa na nangyari sa campus, mababang enrollments per seat natin. As the PTA president, I stand with the administration. We must strip the boy's scholarship, suspend him, and protect the school's image. Nakasalalay dito yung mga business contacts ko, no? Alright then. Meeting adjourned. Sumunod kayo sa hallway para matapos na ito. Oh please, if the AV families find out about this, they will transfer their kids. Nakakaya talaga. Please, don't make a scene here. Ayan na sila, Counselor Salvi. Titignan nila tayo. Baka lalo lumala yung sitwasyon nila, Crispin, pag inarangan na sila. We could just stand here, Clara. Dapat meron tayong gawin. Kung hindi, they will completely bury this. Excuse me po mga donya, parang ang lakas naman po ng boses nyo dito sa hallway pero sa loob ang hina ng pandinig nyo. Wala pa pong formal na hatol pero kung makapagsalita kayo parang naakusahan na magnanakaw yung bata. Excuse me? Call this girl inside the administrative wing? Yasmin, Iha, wag mo nang palakihin ang gulo. The administration is just doing its job to protect the school's image. Mama, please. Alam naman po ng lahat na walang kasalanan si Crispin. Tell them to do a real investigation first. Clarita. You're the PTA president. Clarita. They will listen to you. Clarita, stop this nonsense right now. You don't know what's at stake here. Focus on your graduation and stay away from this. With all due respect, ma'am, protecting an image shouldn't mean destroying a student's life without due process. Crispin deserves a fair hearing. Counselor, parang awan niyo na. Kilala ko ang anak ko. Hindi ko siya pinalaking mangnanakaw. Gagawa ko na paraan. Babayaran ko yung nawawalang pera. Please, wag lang yung tanggalin yung scholarship niya, please. Tumayo ka nga dyan, Sisa. Huwag mo akong hawakan. Magkaroon ka naman ng konting hiya. Effective today, tanggal ang scholarship ng anak mo at suspendido habang pinag-iisipan ng board kung tutuluyan ba siyang paalisin ng eskwelahan. Nay, wala po akong kinuha. Nauna po ako sa classroom kasi yung sapatos ko po sirang-sira na. Okay, quiet down everyone. Naintindihan namin yung nararamdaman nyo. Pero ang batas kasi ng eskwelahan, hindi nagbabago. Hahanapin namin nila Yasmin kung sino talaga yung kumuha. Papanagatan niyo kung anong ginawa niyo sa kapatid ko. Gusto mo bang sumama sa suspension ng kapatid mo, Mr. Basilio? Lumayas kayo sa harap ko. Alis! Oh my God. They really didn't even care. It's a rigged game. Nandun ako sa corridor kanina, Elias. They didn't care about the truth. They didn't care about the money. Damasa just wanted a scapegoat to close the matter. Dahil kapag nakahanap sila ng totoong ebidensya, sa sarili nilang bulsa matuturo ang daan. Tingnan niyo to, Basilio. Kailan ba dapat i-turn over ni Zek yung filter funds natin? After lunch pa. Ang sabi niya kasi, nasa cash box pa lahat at hindi pa niya nabibigay sa finance office. Teka, tignan niyo to. 11:30 a.m. Mark as field trip payment received. Exact amount pa. Pero imposible yun.
Wala pang turnover, wala pang resibo. Wait. Does that make any sense? Hindi lang yan. After a few minutes, may internal transfer na lumabas gamit ang credentials ng Executive Finance Officer papunta sa isang private account. Teka, sinadya nilang sirain ang pamilya ni Basilio para magkaroon ng malaking distraction at pagtakpan sa mga pagkakawalan ng pera sa system. Hindi ko maisip. Hindi ko lubos maisip. They planned this whole thing. Sila ang nagnakaw sa pera ng sarili nating mga kaklase. Tapos, sinisisi sa bata. This is completely evil. Grabe ang lala. Hindi na to basic corruption eh. Kinakain na ng eskwelahan nito ang sarili niyang mga estudyante. Ikaw nilang ginagawa si Crispin para lang maitago yung sarili lang nakaw. Not for long, Elias. Copy everything. Every encrypted ledger, every fraudulent transfer transaction, this entire file, add it to our evidences. This is the final straw. And with this, they can't make any excuses anymore. Ayan ang katotohanan ni Ibarra. Ito ang isang ebidensya na hindi nila kayang sirain, sunugin o itapon ng basta-basta sa basurahan. Clara, hawakan mo muna to. Dahil ikaw ang principal's favorite. Hindi ka mapaghihinalaan na admin sa office natin. Okay? Protektahan mo muna tong ebidensya bago natin ilabas. Makakaasa ka, Chris. I'll keep it completely safe. Chris? Yes? I have to excuse myself. May gagawin lang ako sandali. Everything okay, Clara? Yeah, okay naman. My mom just texted me kasi administrative matter daw. She just wants me to check it real quick, okay? I'll just meet you guys later. Sige, okay. Hoy Clara, sure ka ba? Sabay na kami. No, wag na. Baka magtaka pang admin kung bakit magkakasama pa tayo dito sa lumang wing. Stay here na lang with Elias and Basilio. I'll meet you guys later, okay? Masyadong timing text ng nanay niya, no? Kinakabahan ako sa pamilyang to. Teka lang po. Nasaan po si Mama? Sabi niyo po kasi sa text, magkakasama raw po kayo rito. Maupo ka muna, Maria Clara. Your mother was just called away for an urgent PTA financial updates. But don't you worry. She fully trusts us to handle with you this directly. Sit down, Iha. What we need to discuss requires absolute privacy. Tignan mo yan, Maria Clara. Take your time. We want you to fully understand the situation. No, I don't need to look at that. Alam ko kung anong ginagawa nyo. Chris was right. You can't just use student funds para lang takpan ng ghost projects nyo. Wala kayong karapatan na sakta ng mga scholars tulad ni Crispin. We have the evidence and we will expose this system. Matapang. Just like your mother, Kapitana Tiago. Pero bago ka maging bida sa kwentong ito, I suggest you to open that folder. Ano to? You're threatening me with a suspension? PTA president ang mami ko. Siya ang nagbibigay ng pondo in this school. You can't just ruin my graduation, my reputation. Magiging malaking scandal to for sure. Actions have consequences, Iha.
Not just for Ibarra, but your family too. You side with that boy, every single investor of your mother's businesses will go. Everything you have will be gone by tomorrow. All because of that boyfriend of yours. No, please. Wala pong kinalaman ng pamilya ko dito. They don't know anything about Chris's plans. Please, huwag niyo sila idamay. Huwag niyo idamay ang parents ko. Alam namin yun, Maria Clara. You are a good kid. The ideal student of San Diego. Kaya ko ako sa'yo, ibigay mo na yung flash drive. Then, all of this goes away. Don't throw away your family's life for a losing battle. This is the part they don't tell you about the villains. They don't always use force. Sometimes, they just show you the price tag of doing the right thing and wait for you to realize you can't afford it. Yes. Kanina ka pa ba dyan? Did you hear anything? Kakarating ko lang. Umiyak ka ba, Clara? Ano bang ginawa nila sa'yo sa loob? No, I'm fine. Strict lang daw sila sa unexcused absences ko lately. I have to go, Yas. Hinihintay na ako ni Chris sa courtyard. Ibibigay ko na sa kanya yung flash drive. Sige, pupuntahan ko lang si Elias. Ido-double check ko kung clear na yung server sa trucks natin bago niya i-release yung files. Sunod na lang ako dun. Clara, thank God. Nakuha mo ba? Is the flash drive safe? With this, we can finally expose them. Matatapos na natin to. I'm sorry, Chris. I'm so sorry. Clara, hey. It's okay. Just give it to me. Hindi ko kaya, Chris. I can't do this. My family. Sisirain nila ang pamilya ko. Clara, wait. They know everything, Chris. Hindi natin sila kaya. Clara, wait. Wag. I promise. We can fight them. Just please give me the drive. Please. Chris, I can't risk their future for a losing battle. Patawarin mo ko. Clara! Akala ko ba simple lang. Kapag ginawa mo ang tama, magiging sapat na yun. Kaya sinunod ko lahat. Every step, every signature, every rule. Pero hindi pala sapat ang pagiging tama kung ayaw nila makinig. Pero hindi ako nag-iisa. May mga taong naniniwala. Mga taong handang lumaban kahit alam kong delikado. Hanggang sa nakita ko, mas madaling sisihin ang walang laban kaysa panagutan ang may mga kapangyarihan. At minsan, hindi ka iniiwan dahil mahina ka. Iniiwan ka dahil natakot sila mawala ang lahat. Ngayon naiintindihan ko na hindi sapat ang mabuting intensyon kung ang sistemang ipinaglalaban mo ang mismo tumataging magbago. Pero kung alam mo ng totoo, mananahimik ka rin ba?